Ilang minuto na nagkaroon ng katahimikan. Ayaw ko mang magsalita, pero nagawa kong ibuka ang aking bibig. Okay, tumungo ako. He sighed and later on nodded his head. Humakbang siya palayo sa akin, hanggang sa makalabas na siya ng silid. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatunganga lang sa kawalan. Nang kumurap ako, doon ko lang naramdaman ang basa kong mga pisngi dahil sa luha. Mabilis ko itong tinuyo. Ano ang gagawin ko? Nag-isip ako ng ilang minuto. Kinuha ko ang aking cellphone. Nakaramdam ako ng pagkabalisa, kaya kailangan kong may makausap, kaysa mag-breakdown ako. Hindi ako pwedeng maging mahina. Sisiw na lang sa akin ang heartbreak. Parang kagat lang to ng langgam. Hello, kumusta ka? Ayos ka na ba? Sunod-sunod ang mga tanong ni Chell sa akin. Hindi ko pa siya nakakausap pagkatapos ng nangyari. Ang daming ganap sa buhay ko. I was kidnapped and now here's Aaron, telling me that he's gonna process our annulment. Tumikim ako, at tumingin sa may malawak na langit bago nagsalita. Nakikipaghiwalay na si Aaron sa akin. Ilang sandali na natahimik si Rachel. Tiningnan ko pa kung nasa linya pa ba siya. Bago siya magsalita, marahas siyang bumantong hininga. Inang iyan, may tagas ba sa ulo iyang asawa mo? Ina talaga, nananahimik na ang buhay mo, ninyong mag-ina, tapos bigla niyang isisiksik ang sarili niya, tapos ngayon ganito ang gagawin niya. Gigil na gigil siya, hindi ko na nga nasundan ang iba pang sinasabi niya. Kung kailan mag-birthday ang anak niya, saka siya magdedesisyon na aalis, at makikipaghiwalay sa akin. Napahikbi ako. Tahan na, pinunasan ko ang aking luha. Hindi ako dapat nag-iiyak dahil sa nangyari. Hindi ko dapat iniiyakan ang lalaking iyon. Dapat wala na lang sa akin ito, dahil for the past years, akala ko hiwalay na din kami. Kaya dapat wala na lang siya sa akin, di ba? Maayos na pero ginulo na naman niya ang lahat. Wala ba talaga siyang konsensya? Ang lupit mo talaga, Aaron. Ano bang kasalanan ko sa'yo, at bakit kailangan mo akong saktan ng paulit-ulit? Panay mura si Chell sa kabilang linya. Umuwi na kayo ni Heather. Kung nag-aalala ka dahil sa nangyari, kahit doon kina Ira ka na muna tumuloy pansamantala. Magdadagdag kami ng security rito. Sige, umalis ka na agad dyan. Nakakainis. Madami pa siyang bilin, kaso parang hangin lang ito na lumabas sa kabilang tenga ko. Wala ako sa sarili ko, habang nakatitig sa malawak na langit. Iniisip ko ang aking anak. Masasaktan siya. Masasaktan na naman siya, dahil sa kanyang ama. Tumawag na din muna ako kay Ira. Gusto kong may mapagsabihan, para hindi ako mag-iiyak dito. Ayaw kong makita nila, kung gaano ako kaina. Gaya ni Chell, galit na galit din si Ira. Sinapak mo sana ang ilong ng ogag. Gigil na gigil namang sabi ni Ira mula sa kabilang linya. Kapag ako iyan, Black ay aabutin yan sa akin. Umalis ka na. Dito na muna kayo ni Heather. Bago ka umalis, suntukin mo siya, sa may nose bridge. Huwag kang iiyak-iyak dyan sa harapan niya. Mauna na kayong mag-ina na umalis. Nanggigigil ako sa lalaking iyan. Tumatawa akong nagpunas ng luha. Huwag ka nang magdala ng gamit. May pera ka ba dyan? Tiningnan ko kanina yung mga gamit ko, wala yung wallet ko doon. Hindi siguro na ilagay ni Lucinda. Si Lucinda din pala. Iwanan ko na lang kaya siya dito. Madami pang binilin sa akin si Ira. Pinapupunta niya ako sa kumpanya ng kuya niya. Doon kami sasakay ni Heather ng chopper. Sabihin ko lang daw na kaibigan ko si Ira. Madami kasing guests sa resort ni Chell, kaya hindi available ang chopper nila. Ang nasa isip ko pa man din kanina, ay magstay na muna kami sa kondo na mag-ina. Pero mas maganda ang suggestion ni Ira. Kaysa naman magmukmak ako dito sa Manila. Babalik na lang ako sa isla, kung nasaan ang mga kaibigan ko. Nagbihis ako. Nagpalit ako ng jogger at shirt. Paglabas ko ng closet, sakto namang nagbukas ang pintuan ng silid. Akala ko si Aaron, pero buti na lang at si Lucinda. Hindi ko na alam kung paano haharapin, o pakikitunguhan si Aaron ngayon. Siguro mas makabubuti na din muna na wala na lang muna kaming komunikasyon. Si Lucinda na lang ang kontaktin niya, kapag gusto niyang makausap o makibalita sa anak namin. Bahala na nga siya. Hinilot ko ang aking ulo. Kailan tayo aalis? Malungkot na tanong ni Lucinda.
Hindi naman ako nakapagsalita. Hindi tayo aalis dito. Hindi ka aalis. Tanong niya. Aalis. Pinisil niya ang aking braso. Nandito ako para sa inyo ni Heather. Salamat Lucinda. Naupo kami sa sofa. Napatunganga kami ng ilang minuto. Kausapin ko na lang siguro siya. Sabi ko, para at least aalis ako, na walang gaanong bumabagabag sa aking isip. Ikaw ang bahala. We're adults, kaya dapat mag-usap kami na parang matured adults. After all we're married. Hindi lang naman simpleng break-up ito. Tanghali na nang maisipan kong hanapin si Aaron sa baba. Sinabihan ko na si Lucinda na kunin si Heather. Baby, sumama ka na muna kay Tita Lucinda mo. Utos ko kay Heather na nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan sa may garden. Sa isang mesa nakaupo sina Aaron, nagkukwentuhan at inuman. Halos hindi pa naman nababawasan ang laman ng alak, kaya nasisiguro kung maayos pa siyang kausap. Napatayo sina mommy at daddy. Si ate naman ay sinenyasan ng mga yaya ng anak at pamangkin, na pumasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa iyon, pero tingin ko sa tagal kong tumira sa kanila, kilala na nila ako. Nang makapasok ang mga bata, at mga yaya nila sa loob, doon pa lang ako humakbang palapit kay Aaron. Nakatingin siya kanina sa akin. Pasulyap-sulyap. Ngunit nang mapansin na palapit ako sa kanya, ay bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsipag-ayos ng upo ang kanyang mga kaibigan. Nakatuon na din ang kanilang buong atensyon sa akin. Aaron. Yes. Atal niyang sagot. He tried to be cold, pero nanag ang pagtataka at kaba sa kanyang mukha. Bakit siya kinakabahan? Kailan mo aayusin ang annulment natin? Tanong ko. Napasinghap ang mga magulang niya, pati na si ate na gustong-gustong sumabat, pero pinigilan ni daddy. Hindi nakapagsalita si Aaron. Nakaawang ang kanyang mga labi. Hinintay ko siyang magsalita ng ilang mga segundo pa, pero nang wala akong mahintay sa kanya, muli akong nagsalita. 1 week Aaron. Hihintayin kita ng 1 week sa isla. Kapag hindi ka nagpunta, aasahan kong inayos mo na ang annulment natin. Magmumove on din ako ng payapa. Tumikim ako ng maging garalgal ang aking boses. After 1 week, sisikapin kong kalimutan at kalimutan ka na ng tuluyan. There will be no another chance. Hinding-hindi na ulit kita tatanggapin, kapag nagbago ulit ang isip mo. Kinagat ko ang aking labi at napatingala. About your visitation rights with Heather. I will talk to my lawyer. Don't call me. If you want to talk to your daughter, you can call Lucinda. If you want to ask about your daughter, ask Lucinda, you know her number. Pinilit kong ngumiti. We're leaving. Mas magandang kami na lang ang unang aalis. Bahagya akong yumukod sa kanyang mommy at daddy. Umiiyak na ang mga ito. Si ate naman ay hindi makatingin. Naiiyak pero nakikita ko ang galit sa kanyang mukha. Thank you po. Pwede niyo pong i-video call si Lucinda, para makausap niyo si Heather. Sorry din po sa mga sama ng loob na binigay ko sa inyo, sabi ko bago ako tumalikod. Diretso akong naglakad papasok ng bahay. Nakaupo sina Lucinda at Heather sa sofa. Tahimik ang aking anak. Malungkot siya. Ngunit nang makita niya ako ngumiti siya. Alam kong pinilit niyang ngumiti. We're going home, mommy. Yes baby. We're going home. Is it okay with you? She nodded. Lumuhad ako sa harap niya, saka siya niyakap. I'm sorry. I'm sorry. Sorry dahil hindi ka kayang bigyan ni mommy ng buo na pamilya. Sorry sa mga sama ng loob na nabibigay namin sa'yo ng daddy mo. I tried. Ginawa ko naman ang lahat, para maging okay kami. Mula noon, nang magkita kami ulit pagkatapos ng ilang taon pero wala Siguro nga hindi talaga kami nakalaan para sa isa't isa. Sumakay kami ng taxi. Mabuti at may dalang pera si Lucinda. Nagpahatid kami sa kumpanya ng mga Montenegro. Mabait ang kapatid ni Ira. Madami siyang mga katanungan tungkol sa kanyang kapatid, pero hindi ko masagot ng maayos, dahil hindi ko alam kung alam nila ang tungkol kay Mer. Wala pang 10 minuto, dumating na ang chopper. Malungkot akong sumakay. Tahimik si Heather at si Lucinda, ay pinapakiramdaman naman kaming mag-ina. Nang lumipad ang chopper napatingin ako sa baba. Sa natatanaw na tower ng mga lusero. Goodbye Aaron. Mag-ingat ka lagi.
At sana kung makahanap ka ng babaeng bagong mamahalin at pakakasalan, sana piliin mo yung may mabuting puso, at kaya ding tanggapin si Heather. God, tulungan mo akong kalimutan siya. Tulungan mo akong maging matatag para sa aking anak. Babae pa man din siya. Sana hindi mag-cause ng trauma sa kanya, itong sitwasyon namin ng kanyang ama. We are not a good example to her. Sinikap kong ngumiti, kahit na nagpapakita ng pagkaawa sa akin sina Ira at Chell, na nakaabang sa aming pagdating. They hugged me. Pinipilit ko na huwag nang umiyak, pero napaiyak na naman ako. Ang hina-hina ko pa din talaga pagdating sa kanya. Nakipaglaro naman agad si Heather kay Mer. Sa loob lang ng room, okay. Bilin ni Ira dito. Bawal lumabas ang bata, at ma-exposed sa ibang tao. Ganoon din si Ira, ayaw din niyang makisalamuha at makita ng ibang mga tao. Nagtatago silang mag-ina, kaya nga hindi ko inasahan na nandito sila ngayon. Hindi naman sana ako iiyak, kung hindi lang nila pinaulit na pinakwento sa akin ang mga nangyari. Naiinis na nga akong magkwento, dahil paulit-ulit na lang. Pati kung paano kami naging mag-asawa. Tumawa sila nang umungol ako sa inis. Alam kong sinasadya nila ito. At kung ano ang dahilan nila, ewan ko sa kanila. Nakasimangot na ako, at nakahalukip-kap. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Naiinis na ako, sabi ko. Napalakas ng tawa ang dalawa. Isa iyan sa steps para mag-move on, yung ayaw mo na siyang mapag-usapan, dahil naiinis ka lang. Inikat ko ang aking mga mata. Naiirito tuloy ako. Oh, saan ka pupunta? Tanong nila nang tumayo ako. Sa taas. Dito ka muna. Sayang naman ang pagdayo sa atin ni Ira dito, kung iiwanan mo lang kami dito. Bumalik ako sa upuan. Nakahalukip-kap kaming tatlo, at natahimik ng ilang minuto. Mag-inom tayo. Suhestyon ni Chell. Oo nga, sang-ayon naman ni Ira. Ha, paano naman ang mga anak natin? Buti sana kung wala kaming mga anak. Saka matagal na din yung huling beses na nag-inom ako, tiyak na mahina na ako sa inuman. May mag-aalaga naman sa kanila eh. Sige na, pamimilit ni Chell. Tumango-tango si Ira. Bakit parang sila ang may problema at dinidibdib, samantalang ako itong hiniwalayan na naman ng asawa? Saka mas mabuting damhin mo ang sakit, kaysa pilit mong iniiwasan, at tinutuon sa ibang bagay, para makalimot. Hindi ganoon iyon. Mas okay kung mag-iiyak ka dyan. Paano ako iiyak? Naiinis nga ako, at nairita sa topic tungkol kay Aaron. Ayos na ako, kaya ko to. Ako pa ba? Ano? Pangungulit ng dalawa. Ewan ko sa inyo. Basta, hindi ako iinom. Baka mamaya ano pang sabihin ni Heather. Nalasinggera ang nanay niya. Tinawag nila sina Heather at Mer. Nagpaalam si Iris sa kanyang anak. You need to eat and sleep alone, okay? Hinilat ko ang ulo ko at umiling-iling. Okay mommy. I'll sleep beside Heather and Tita Lucy. Okay, that's my girl. Si Heather naman ang kinausap. Heather, your tita and your mom will just have a girls' night. Oh, adult girls' night, okay. Ngumiti ang aking anak. Okay po, if that will make mommy happy. I really have the sweetest angel. So proud of my baby. Banilinan namin sina Lucinda, at ang isa pang maid. Nagpa-order na lang din kami sa kanila ng food sa hotel. Sa may kubo lang naman kami mag-iinuman. Baka doon na lang din kami matutulog, kapag nalasing kami ng sobra. Kumuha kami ng mga alak, yelo, prutas, at nagpaluto ng madaling iluto na pagkain mula sa fridge. Sinilip din muna namin ang mga bata sa kwarto, bago kami nagtungo sa kubo. Tahimik pa kami ng umpisa. Pero nang makailang shots kami, nagsimulang humugot alamakata si Chell. Nagkatinginan kami ni Ira. Alam namin na kaming dalawa ang may problema, pero parang mas malalim pa ang hugot ni Chell. Itagay mo na lang iyan. Binigyan ko siya ng alak, kasi nakakairita na ang hugot niya. Hindi ako makapag-moment, hindi ako makahugot, dahil sinalunan niya lahat. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, may mga tama na kami. Nagkakaraoke din kami, pero bawal na ang malungkot na kanta, dahil nag-iiyak si Chell. Hoy, ayos ka lang. Nagtataka na kami sa inaasta mo. Natatawang site ko sa kanya. Ayos lang. Hayaan nyo na lang ako, masyado ko lang dinamdam ang pinagdadaanan yung dalawa.
Nagdududa ko siyang tinignan. Wala nga, Luka. Tanggi naman niya. Inagaw niya ang mic. Hindi na ako nakakakanta, kasi nadidistract ako sa inaasta niya. Kumanta siya ng Born This Way at nagsasayaw. Pang-club ka pala eh. Bakit hindi natin itry yung club nyo ngayon? Sabi ni Ira. Pinandilatan ko si Ira. Nagi-guilty nga ako na nag-iinom dito, tapos mag-aaya pa na mag-bar. At saka matao sa club. Lasing na nga ang babaeng to. Oo nga, mabilis na binitawan ni Chell ang mic. Tara, may mga damit akong sexy sa kwarto ko eh. Wala ang asawa niya, kaya malakas ang loob na mag-aya. Nasa ibang bansa na naman ito. Well, lagi naman. Naroon kasi karamihan ng mga negosyo nila, kaya halos hindi mapilmi ang lalaki dito sa bansa. Pati na din dito sa isla. Mukhang maayos naman ang pagsasama nila. Nagkasundo din sila na huwag munang mag-anak. Sweet din naman ang lalaki, at kapag narito siya sa isla, madalas silang magkulong sa kwarto, o kaya nagbabonding sila sa kusina, nagluluto at sabay kumakain. Ano kaya ang problema? May babae kaya ito? Kaso, masasabay pa ba niya ang babae, gayong sobrang busy niyang tao? Sana kung may problema siya mag-open siya sa akin, hindi yung sinusolo niya ang pinagdadaanan niya. Pinili kong isuot ang red silk, backless mini dress. Black silk naman ang kay Ira, nakita na halos luwa na ang buong hinaharap. Si Chell naman ay crop top at leather miniskirt ang suot. Sa gilid na table kami pumwesto, since ito na lang ang bakante. Halos mag-fully book na ang hotel at mga villa, kaya hindi nakapagtataka na punong-puno ng mga tao ang loob ng bar. Order kami ng alak. Sa dami ng nainom ko, inaantok na ako at kung hindi lang nagtitili itong dalawa, baka tuluyan na akong makatulog dito sa kinauupuan ko. Tara, sumayaw tayo dali. Hinhila kami ni Chell, hanggang sa dance floor. Nagsasayaw siya at sa sobrang kalasinggan, kung ano-ano na ang naiisip na kalokohan. Umakyat pa talaga ito sa stage. Nang mapansin na naiwan kami ni Ira, bumaba siya para hilahin kami, at isama sa stage. Hiniram niya ang mic sa DJ. Hello guys, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang friend ko, si Jenny. On process na ang annulment nila ng kanyang ex-husband, kaya narito kami ngayon para mag-celebrate. Sa mga single guys dyan, pwede nyo siyang ligawan. Sumigaw ang mga kalalakihan na narito sa club. Tumawa lang naman ako. Hindi ko magawang sawayin si Chell, dahil lasing na din talaga ako. Ang ilan sa mga tao ay nakalabas ang mga smartphones, at nakatutok sa amin sa stage. Nagtakip ako ng mukha sa hiya, pero alam kong nagawa na nila kaming kuhanan. Bumaba kami ng stage na 3. Bumalik sa dance floor, at nagsasayaw. Para kaming mga nakawala sa kulungan na 3. Tumawa ako at sumayaw. Tamang sayaw lang, hakbang ng isang paa sa kanan, at ang isa naman ay sa kaliwa. Pagod na ako, balik na tayo sa upuan, aya ko. Hindi pa agad sumama si Chell, kaya sa pilitan namin siyang hinhila ni Ira. Uminom ulit kami pero light drinks na lang, dahil baka hindi na ako makabangon bukas. May aasikasuhin pa akong anak. Nakailang order pa kami, dahil ayaw pang umuwi ng 2. Hindi naman malakas ang tama ng drinks, kaya sinabayan ko pa sila ng inom. Bakit? Tinapik ko si Ira. Kanina pa kasi siya palinga-linga. Parang may nakita lang ako na kakilala ko. Saan? Nagtataka akong tumingin sa paligid. Baka lasing na ako. Last na to, uuwi na tayo, sabi ko sa kanila. Tahimik na din si Chell. Parang ang lalim ng iniisip niya. Hindi na umiimik, at tumigil na din sa kanyang mga hugot. Pinulot ko ang isang basong alak na in-order niya, dahil mukhang wala na siyang planong inumin ito, ako na lang ang iinom. Hindi naman malakas ang tama nito, sayang naman kung hindi iinuman. Nanlaki ang aking mga mata, nang may umagaw sa basong hawak ko. Literal na nalaglag ang aking panga, nang mapagsino ko ang lalaking nakatayo sa aking gilid. Hindi lang siya ang narito. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Sina Angus, Caius, Huxley at Forth. What is he doing here? Why are they here?